guys, for today's video ay gagawa tayo ng biko, kaya meron tayo ditong 1 kilong malagkit. Meron din tayong kalahating kilo ng asukal, pero yung gagamitin natin dyan guys ay yung isang 1/4 lang at kalahati niyang isa. Meron din tayong kinayod na niyog. 2 peraso ito guys. At ang una natin gagawin guys ay huhugasan natin yung ating malagkit ng 2 beses. 2 beses natin to huhugasan guys kasi sobrang maalikabok. Pag dito ka sa city nakatira, maraming alikabok na dumapo sa ating malagkit. Kaya kailangan natin ayusin ang paghugas. 2 beses natin yan hugasan guys. Itong ating malagkit guys ay nabili ko lang ito dito sa Talipapa, malapit sa amin. Sa tabing highway ito guys, kaya sigurado yung alikabok, sahod na sahod ng ating malagkit, kaya kailangan natin itong hugasan maigi. So yun guys, pag malinis na yung ating malagkit ay sasabawan na natin ito, at ang aking pagsabaw guys ay tinatansya-tansya ko lang. So ayun guys, habang niluluto natin yung ating malagkit ay pipigaan na natin yung ating kinayod na niyog. Sa 2 perasong niyog guys ay 2 tasa rin yung aking isasabaw, at ito na yung ating sinaing na malagkit. At pagluto na yung ating malagkit guys ay lalanahin na natin ito yung ating gata. Ilalagay natin ito sa isang kawali guys at tayin natin ito na kumulo. At ito guys yung ating lalagyan ng ating biko. Meron tayong bilao at itong dahon ng saging. Ihawb ko na yan siya guys sa apoy. Hindi ko alam ang Tagalog ng hawb guys. Basta ino ko na yan siya sa apoy para hindi mapunit. So ito na guys, yung ating gata ay kumulo na. Pag kumulo yung ating gata guys ay hindi natin nahayaan ito. Kailangan natin itong halu-haluin para hindi masunog yung kanyang ilalim. So ayun guys, malapit na maglana yung ating niyog. Once na mag-start na sa pag golden brown yung ating gata guys ay kailangan hinaan natin yung ating apoy para hindi mabigla na masunog yung ating lana or lunok man yan sa amin guys. Latik yata yan sa Tagalog, hindi ako sure. So ayun guys, okay na yung ating lunok or latik man siguro yan sa Tagalog. Oy, i-set aside na natin ito guys, itong ating lunok or latik na hindi ko alam kung latik pa talaga ito sa Tagalog. Ito na yun lahat guys, i-set aside muna natin ito, at yung ating malagkit ay ilalagay na natin dito sa ating kawali na may lana ng niyog. So ayun guys, ilalagay lang natin dyan yung ating malagkit at unti-untiin natin dyan guys sa paglagay, at lalagyan din natin ito ng asukal. Hindi natin biglain ang paglagay ng asukal guys. Ayan, paunti-unti lang natin hanggang matapos natin mailagay yan lahat, at mahalo natin yung maigi para magpantay-pantay yung tamis ng ating biko. So itong ating biko nga pala guys ay long lasting ito. Mahaba ang buhay guys pag ganito ang pagkaluto ng ating biko, kasi ito ay naglalana-lana. Kahit 3 araw guys, 4 na araw o hanggang 1 linggo, kung depende sa langis niya guys, kung medyo ano yung langis-langis niya. So yun guys, malapit na nating matapos yung paglagay ng ating malagkit at asukal sa ating kawali. Nailagay na natin lahat guys ng ating malagkit, at itong huli nating ilalagay ang kalahati na 1/4 ng asukal. At haluin natin yan guys maigi para lahat ay magpantay-pantay ang tamis at lahat malagyan ng asukal. So yun guys, pag okay na ay pwede na nating isalin ito sa ating bilao na may dahon ng saging. Pag nailagay na natin lahat ng malagkit guys ay i-flat lang natin yan bago natin ilagay yung ating lunok or latik, na hindi ako sure kung latik ba talaga ito guys. So yun guys, ibudbud lang natin yan lang dyan sa taas ng ating biko. Bulol na guys. At i-press lang natin yan ng kutsara para didikit yung ating lunok. So ayun guys, ito na yung ating biko. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.